Last week ay binuksan natin ang isang panibagong serye sa pinaka most beloved Psalm. Ito ay walang iba kundi ang Psalm 23. At hayaan niyo pong basahin ko sa Ingles and turn your Bibles with me sa Psalm 23. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul, and He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. At ang focus ng ating pag-aaral ngayon would be verse 1b, kung saan sinabi ni David, I shall not want. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. O aming dakilang Diyos, tunay na it is better to be in this place than 1,000 elsewhere, where we can hear the words of Christ. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat Nyo sa amin sa mga nakalipas na panahon, hanggang sa muli naming kami na makarating sa lugar na ito at sama-samang magpuri sa inyo at makinig ng inyong kalooban sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil alam namin kami ay mahihina. Kami ay madalas ay prone to wander, ang aming mga isip ay kami ay madaling matangay, Panginoon, ng distraction sa aming paligid, sa mga bagay, Panginoon, sa aming mga isip. Tulad, Panginoon, ng aming inawit kanina, O Lord, abide in us. As we abide in Your word, abide in us and deal with us with Your kindness again. I pray, Lord, that You would help ang mga ngaral ng Inyong salita sa kanyang limitation, sa kanyang mga kahinaan. Ikaw ang patuloy niyang maging kalakasan. Sa lahat ng ito, kami po ay nagsusumamo sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Merong story na nabasa ko na pagkatapos ng funeral service ng asawa ni Pastor Donald Gray Barnhouse, isang kilalang pastor ng 10th Presbyterian Church sa Philadelphia, si Pastor Donald was thinking kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga bata pang anak ang pagkawala ng kanilang nanay. As he was comforting his young children sa kanilang sasakyan, merong malaking truck na dumaan sa kanila as he was driving, na nasakluban sila ng anino ng malaking truck na ito. Then instantly, Pastor Donald Barnhouse ay nakaisip ng pananalita to comfort his children. Tinanong niya ang kanyang mga anak ng ganito, gusto nyo bang ma-run over o tamaan ng malaking truck na ito? O gusto nyong tamaan lamang ng anino na ito? Nito. Kung saan, ang mabilis na sagot ng kanyang mga anak ay, of course, Dad, ayaw naming tamaan ng malaking truck na ito. Mas gusto naming madaanan lamang ng anino nito. Dahil ang anino nito ay hindi kami masasaktan. Kung saan si Pastor Barnhouse replied sa kanyang mga anak, he said, the truck of death ran over the Lord Jesus Christ 2,000 years ago, so that only its shadow now passes over us. That is all that has happened to your mother. Only the shadow of death has passed over her. She is unharmed in heaven. Dahil sa ginawa ni Jesus, tanging ang anino lamang as it were ng kamatayan ang dadako sa atin at hindi ang kaparusahan magpasawalang hanggan.
and even sa anino ng kamatayan o madilim na sitwasyon ng ating buhay, ang pinangako ni Jesus ay sasamahan niya tayo kaya't hindi tayo matatakot. And those wordings are from Psalm 23 na naging comfort ng maraming believers lalo na sa matinding pagsubok nila sa buhay. Well, no doubt, ang Psalm 23 ay pinaka-beloved psalm as we have seen. It has encouraged many hearts sa gitna ng kanilang kalungkutan, sa kanilang paghihinagpis, sa mga mabibigat na hardships ng kanilang buhay at sufferings sa buhay. For this psalm, penned by King David, is a testimony of God's abundant grace and goodness for His people. And David used yung imagery ng sheep and shepherd and sheep relationship para ipakita sa atin kung paano nangangalaga ang Diyos sa kanyang mga tao, kung paano niya i-deal ang kanyang mga tao. At last time sa ating pag-aaral, tinignan lang natin kung sino ba si David at maging tayo bilang isang tupa ng Diyos. Sino ba tayo bilang mga tupa ng Diyos? At tayo ay hinambing sa tupa na kung saan nakita natin tayo ay dependent, stubborn, prone to wander, and go astray, weak and foolish. Ngunit kahit ganito ang ating kalagayan, David exalts that we have a great shepherd and His name is Yahweh. The Lord is my shepherd. That's our shepherd. He is the Lord who is self-existent, eternal, and covenant-keeping God. And today, we will consider the second part ng verse 1 na kung saan makikita natin dito ang pangako, ang assurance. Kung ano yung assurance sa atin kung tayo ay under ng care ng dakilang shepherd na ito. And as I have said last time, na itong the Lord is my shepherd receives all its meaning nung salitang I shall not want. At ito ang ating titignan. And from this phrase, I want us to consider 3 headings sa form of a question. What, who, where, and why? So first of all, what? What does it mean, I shall not want? And secondly, who? Who shall not want? And lastly, where and when they shall not want. So first of all, at ito yung medyo mahaba, what does it mean, I shall not want? Now, negatively, magsimula tayo sa negative. This statement, or I would say, a confession of faith, is not a declaration of independency. So, ang salitang ito na sa Tagalog, hindi ako magkukulang, ay hindi pagdedeklara ni David sa pagdedepende niya sa hindi niya pagdedepende sa Diyos or yung independency na dahil meron si David ng maraming material niyang kailangan, ay pinagmamalaki niya, hindi ako magkukulang. Alam nyo, madaming ganyan sa ating panahon, di ba? Na dahil sa sagana sila sa material na bagay, meron silang magandang trabaho, malaki ang kanilang kinikita, madami silang ari-arian, healthy sila, mayaman sila, sinasabi nila sa kanilang kayabangan, hindi ako magkukulang. Lumipas man ang madaming taon, ay hindi ako mawawalan ng pangangailangan. At nakalimutan na nila ang tunay na nagkaloob ng pagpapalang nararanasan nila, kundi ang Diyos. Dahil sa yaman at comforts in life, ay nakalimutan nilang magdepende sa Diyos. Kaya nga, di ba, maganda yung panalangin ni Agur sa Proverbs 30, verse 8 to 9, na sinasabi niya, Panginoon, wag mo akong gawing sobrang yaman, lest I deny you. Makalimutan kita.
Huwag mo din naman akong gawing sobrang hirap, baka lapastanganin kita. I profane your name. Bigyan mo lang ako ng aking pangangailangan, yung sasapat sa akin. And so, merong mga tao, they trust in their money and riches that they would say, I shall not want. Thus, I don't need someone. I don't need God, for I am self-sufficient. Well, hindi ganito ang pagkahulugan ng phrase na ito dahil nakarating na tayo sa punto, hindi ang pagkahulugan ng phrase na ito na dahil nakarating na tayo sa punto ng buhay natin na sagana, na hindi na tayo kailangan magdepende sa iba at sa Diyos. In fact, yung kabaliktaran ng independency, ang ibig sabihin nito, as we shall see, na itong statement na ito ay nagpapakita ng mataas na pagdedepende sa mabuting pastol. Na dahil ang Diyos ang ating pastol, ano pa ang ating hahanapin? Ano ang mga bagay na kailangan natin na hindi niya ipagkakaloob? Kaya ang pagdedepende natin ay sa Kanya lamang. But secondly, and again, it's a negative statement. This statement, I shall not want, does not mean God will give everything we want. No, ang salitang ito, hindi ako magkukulang, ay hindi nangangahulugang pagkakaloob ng Diyos ang lahat ng gusto mo. Sometimes, may mga hinihingi tayo sa Panginoon na gusto natin, pero hindi binibigay ng Panginoon. Na gusto natin, pero hindi binibigay ng Panginoon. Marahil una, hindi ayon sa kanyang kalooban yung hinihingi natin. Marahil dahil sa ating kasalanan, may mga hinihingi tayo sa Diyos na labas sa sinasabi ng kanyang salita. At alam ng Diyos na maaari nating ipahamak kaya't hindi niya ito pinagkakaloob. O maaari naman na may gusto tayo na hingin sa Panginoon na ayon naman sa kanyang kalooban, ngunit hindi pa natin ito kailangan. Ang punto ko lang dito ay hindi basta bibigay agad ang Diyos sa mga gusto natin. But rather, sinusupply ng Panginoon yung pangangailangan natin, yung makakabuti sa atin. Hindi ang Diyos na parang isang magulang na ini-spoil ang anak, na kung ano yung gusto ng anak, agad-agad ibigay ng magulang. No, God knows what's best for us. And He gives what we really need. And so we ask the Lord, Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang aking kailangan. And so, yung statement na I shall not want ay hindi nangangahulugan na hindi ka magkukulang kasi lahat ng gusto mo ibinibigay ng Diyos. Tignan nyo yung halimbawa na nangyari kay Apostle Paul, 2 Corinthians 12. Remember that? He was given the thorn in the flesh. Sinabi niya doon, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given in me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Yun yung gusto ni Apostle Paul. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano ang gusto ni Apostle Paul? Maalis yung thorn in the flesh. Whatever it is, we know that it is so painful for him. Binigay ba ng Diyos yung gusto niya? Hindi. Dahil marahil, hindi pala yun ang kailangan niya. Ang maalis sa trouble na yun agad. Ang kailangan ni Pablo na ipinagkaloob ng Diyos ay ang biyaya, ang enduring grace para sa kanyang trouble. Ganun din sa atin, lalo na pagdating sa troubles in life. Gusto natin, di ba?
hanggat maaari makaalis agad sa trouble na yon. Ayaw natin ng mahirapan. Ayun ang hinihingi natin. But ayun ba talaga ang kailangan natin at that moment? Or kinakailangan natin ng biyaya ng Diyos para manatili, para mag-endure, biyaya para hindi pagdudahan ang probidensya ng Diyos sa ating buhay. Baka yan ang kailangan natin sa gitna ng paghihirap dahil nakikita ng Panginoon na sa pag-endure natin sa pagsubok, mas lalong tumatatag ang ating pananampalataya. Ang panalangin natin ay lumalakas at maluluwalhati ang Diyos kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng ating mga paghihirap o pagsusubok. And so itong salitang I shall not want ay hindi ibig sabihin na binibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin para hindi tayo magkulang. Bagkus, binibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin para masabi natin, hindi ako magkukulang sa aking pangangailangan. But then positively, this statement, as I said, is a declaration of dependency. Itong salitang I shall not want ay pagpapahayag ng pagdedepende sa Panginoon. In other words, sinasabi ni David, hindi ako magkukulang dahil ang aking pastol, ang Panginoon mismo, ang Diyos, ang aking pinagtitiwalaan, ang siyang magkakaloob ng aking pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng mabuting bagay sa akin dahil siya ang aking pastol. Now, kung titignan nyo yung lengguwahe ng pagkasulat ni David sa gagawin ng kanyang pastol sa kanya, it's full of confidence with his shepherd. Halimbawa, he makes me lie down in green pastures. He leads me still beside still waters. Sinasabi ni David, sigurado, my shepherd will lead me. Hindi sinabi ni David, di ba? Siguro ililid ako ng aking pastol. Na para bang may pagdududa. No. Nakakasiguro siya. Naaakayin talaga siya ng kanyang pastol dahil alam niya ng pastol na ito ang pangangailangan ng kanyang tupa. O kaya naman, listen to the words of verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Masasabi ba ito ni David kung hindi niya kilala ang kanyang Panginoon? You see, it's the same thing sa phrase na I shall not want. Lubos ang pagtitiwala ni David sa kanyang pastol na nasabi niya, hindi ako magkukulang. But then, lastly, in a positive sense again, this statement is an assurance that God will supply all our need, that we will lack nothing that is good and necessary in our life. It shows to us the totality of God's care. So ang katagang I shall not want ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na sa pangangalaga ng ating mabuting pastol, matutugunan ang lahat ng ating pangangailangan at hindi tayo magkukulang ng anumang bagay na para sa ikabubuti natin. Bakit hindi tayo magkukulang? Dahil tulad ng ating nakita nung nakaraan, ang pastol na nangangalaga sa atin ay ang Diyos mismo. The Lord is my shepherd who is eternal, self-existent, and faithful to His people. At mula sa katotohanan na yan, that's where this phrase, I shall not want, receives all its meaning. Because this shepherd ay self-existent, self-sufficient God who is the source of all good gifts, and He has no need of anything Himself, but He generously gives everything for His people. He doesn't withhold what we need for our good.
Kung ano yung kailangan natin, yun ang kanyang pinagkakaloob. Minsan nga sa experience natin, di ba, masasabi natin, sobra-sobra yung pinagkakaloob ng Diyos. Dahil ganun siya ka-generous sa kanyang mga tao. Ganun ka-abundant ang pag-shepherd niya sa atin. But alam ng Diyos, those are enough for us. Those are good and necessary for us. And many commentaries have noted na itong pagpapastol ng Diyos sa kanyang mga tupa, as I have said last time, isang larawan na ginamit ni David upang ipakita ang relasyon ng Diyos sa kanyang mga tao. Ay, itong imahe na ito ay hindi lang basta lumitaw sa isip ni David, o kaya naman ito ay basta hinango niya sa kanyang experience bilang pastol. Though that's possible din yon. But probably, as commentaries suggested, na yung pangangalaga ng Diyos bilang pastol sa kanyang tupa ay hinango ni David mula sa experience ng mga tao ng Diyos, specifically mga Israelites. In other words, Psalm 23 echoes yung experience ng mga Israelites sa pangangalaga ng kanilang shepherd na si Yahweh. Halimbawa, in Deuteronomy 2:7, sinabi doon, "For the Lord your God has blessed you in all your work of your hands. He knows you're going through this great wilderness. These 40 years, the Lord your God has been with you." And listen to this, "You have lacked nothing." Interesting to note na yung verb na not once or lack nothing na ginamit ni David sa Psalm 23 ay kaparehong salita na ginamit dito. Here in Deuteronomy 2:7 ay makikita natin yung pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao noong sila ay nasa wilderness, kung saan ang Diyos ang nagsupply ng kanilang pangangailangan. 'Di ba? Sa pamamagitan ng bayan ng Egypt, prinubay ng Diyos sa kanilang pangangailangan. They have the pillar of fire paggabi. They have pillar of clouds pag sa umaga para sila ay maging comfortable. Sinupply ng Diyos sa kanilang pangangailangan, food, guidance, drink, protection, etc. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanilang need. In Exodus 15:13, it says, "You have led in your steadfast love the people you have redeemed. You have guided them by your strength to your holy abode." Again, it is interesting to note yung salitang holy abode in the original, it could be translated as pasture. The same word that David used in Psalm 23. At yung ganun din yung salitang guide ay parehong ginamit dito at sa Psalm 23. And we know yung Exodus story ng mga Israelites, ang goal ng Panginoon ay para dalhin sila sa lupang pangako, land flowing with milk and honey, meeting their every need, at kung saan sila magkakaroon ng security at maninirahan. You see, David uses the words of that story, I think, the words in Exodus 15:13 para i-describe kung paano ang Diyos, ang kanyang shepherd, ay nagpo-provide para sa kanyang pangangailangan. David knew how God shepherded Israelites in the past, in the wilderness. Hindi nagkulang at ganun din ang naging karanasan ni David sa Diyos sa kanyang pastol. And I just want to point out how the Lord provided everything that His people need. Mula pa noon hanggang sa ngayon. You see, mula kay Abraham, Isaac, Jacob, Moses, to the Israelites, to the prophets, to Elijah and David, na kahit na ang dami nilang karanasan na may hirap, sinustain sila ng Diyos.
Hindi nagkulang ang Diyos na pagkalooban na sila ng kanilang pangangailangan according to His will. Gumamit ang Diyos ng mga kaparaanan para ipaabot ang kanyang pagsustain sa kanyang mga tao. He used the raven to feed Elijah. He used Egypt to bless His people, Israelites, at marami pang iba, para i-sustain sila materially, but not only materially, but spiritually. At sa bagong tipan, ito ang naging patotoo ni Pablo. Sa Philippians 4 verse 18, na kung saan sinabi doon, sinabi sa Philippians 4, I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So here Paul ay nakakulong, nasa mahirap na sitwasyon, and yet, hindi siya nagkulang sa kanyang pangangailangan. He is well supplied sa pamamagitan ng generosity ng Macedonian believers sa kanya. God used them they are used by God to supply Paul's need. At ang patotoo nila Pablo, God will supply every need of mine, of yours, according to His riches. There's abundance of supply for our every need. Under the shepherd's care, all our needs are abundantly met. That's how God cares for His sheep. Kaya, meron ba tayong dapat ipag-alala? Sa kung anong kakainin natin, iinumin natin, susuotin natin? Jesus said, no. Don't be anxious. What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. Ang mga unbelievers ay sobrang nag-aalala sa mga bagay nito, sa kanilang pangangailangan, and this what they chase after. Ngunit ang pagpapala sa atin bilang anak ng Diyos, sinabi ni Jesus, your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan at concerned siya sa ating pangangailangan. Ngunit hindi lamang niya ito alam. He actually provides what we need sa sitwasyon ng ating pangangailangan according to His will and riches. As one writer says, in whatever circumstances we are going through, we can have confidence that God is providing exactly what He has determined that we need. Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayo mag-alala. God will supply. God will provide exactly what He has determined, what we need at that time and in that circumstances. Jesus said, bagkos sinabi ni Jesus, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin mo ang Panginoon, unahin mo ang Kanyang kaharian, ang mga espiritual na bagay. And so sinasabi ni David, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang dahil alam ng Diyos at pagkakaloob ng Diyos ang mga bagay na aking kailangan para sa aking ikabubuti in given situation and time ng aking buhay. That we would say with Paul that my God will supply every need of mine and yours according to His riches in glory.
That leads us then sa ating next heading. Very quickly, who shall not want? Sino ang hindi magkukulang? And the simple answer is the sheep of God. You see, this is not for all. It is only for those who love God, walking His ways, trusting Him, and living their lives for Him. These are the people ang hindi magkukulang, who shall not want and lack no good thing. In other words, they are the believers. They are the sheep of Christ. Kaya nga kung ikaw ay naka Jesus, do you know that you are blessed? Pinagpala ka ng Panginoon. Well, alam ko, when we use that word sa ating panahon, it's connotes a different meaning sa iba. Sila ay nakafocus masyado sa mga material na pagpapala. But brethren, don't let this truth be robbed sa atin. We are blessed because God supplies everything that we need. Safe na yung buhay natin hanggang sa iyong kamatayan. Dahil hindi ka magkukulang. At dahil ang Diyos ang iyong pastol, siguradong tutugunin ng Panginoon ang iyong pangangailangan na makakabuti sa iyo. Listen to the words of this passage na makikita natin na only those who love God and trusting Him shall lack no good thing. Example in Psalm 34 verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. O fear the Lord, you His saints, for those who fear Him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Psalm 84 verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. Psalm 37 verse 25. I have been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. Sino ang hindi magkukulang? Those who take refuge in God. Those who walk uprightly. Those who are righteous. In short, the believers. And so, the words I shall not want ay isang assurance ng Diyos para sa kanyang mga tupa na hindi sila pababayaan. But alam natin, hindi lahat ay tupa ng Diyos. Hindi lahat nagmamahal at nagtitiwala kay Jesus. And so, kung hindi ka mananampalataya ngayon, you cannot have the claim ng saganang pagpapastol ng Diyos na binabanggit sa Psalm 23. Ikaw ay patuloy na magkukulang. Ikaw ay patuloy na walang satisfaction. Marahil sagana ka nga materially at sinasabi mong hindi ka nagkukulang, but your heart is empty. Your soul is restless, and you are in the state of spiritual bankruptcy and emptiness. If there is one thing evident in our society, in our world, and that is ang mga tao, lack of satisfaction. They buy the newest gadgets, but it doesn't satisfy them. Those na mayayaman at mga sikat, they are not satisfied and truly happy. Ang dami man nilang kayamanan. And suicide of famous and rich people prove that. Marahil sa material na bagay ay hindi ka magkukulang.
Ngunit ang iyong kaluluwa ay palaging empty. Ang buhay mo ay parang merong malaking butas na hindi masasatisfy ng anumang bagay dito sa mundo. As Augustine says, your heart will be restless, always restless until it rests in Christ. Kailangan mo si Jesus, the Good Shepherd, dahil siya ang buhay. Sa Kanya mo matatagpuan ang satisfaction ng iyong kaluluwa. At tayong mga tupa ng Diyos kay Jesus. Again, do you not realize how blessed you are? Hindi lamang material na pangangailangan ang hindi ka magkukulang, kundi ang espiritual na pangangailangan. You will lack nothing that is good and necessary for enjoying life to the fullest, as one writer says. That is promise for those, the sheep of God in Christ. But then lastly, where and when they shall not want. Saan ang tupa ng Diyos hindi magkukulang? First of all, temporal needs. Temporal needs. We as sheep of God have temporal needs in this world. Aminin natin yun. Meron tayong physical o material na pangangailangan sa buhay natin. Aminin natin, kailangan natin ng pera pangtusto sa pangangailangan natin sa araw-araw. Kailangan natin ng bahay, ng pagkain, ng inumin, at ng iba pang mga bagay para tayo ay mabuhay. Kailangan natin ng mga ito. At ang magandang balita, tulad ng nakita natin sa Matthew 6, alam ng Diyos ang ating pangangailangan physically. At siya ang magpo-provide ng pangangailangan natin. Sapat ang kanyang biyaya kung ito ang ating pangangailangan. Kaya't ang hamon nga ni Jesus sa kanyang mga disciples, seek ye first the kingdom of God. Do not be anxious. Unahin mo ang Panginoon. Huwag ka mag-alala sa kanong kakainin mo at iinumin, for God knows you need them and He will supply your daily needs. But also, saan tayo hindi magkukulang? Hindi lang sa ating temporal needs, but very important, spiritual needs. Pagkakalooban din tayo ng ating pastol, ng ating spiritual na pangangailangan. And what are those? Hindi tayo magkukulang sa kaaliwan, sa comfort, lalo na sa mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Sinabi sa 2 Corinthians 1, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. You see, ang ating mabuting pastol ang magkakaloob ng comfort in times of difficulty of your life, so that you will be able to face hardships and trials with strength and joy. I love yung kinanta natin kanina, when all other comforts flee, when all other helps flee, the God of all comfort will comfort you. He will abide in you. What else ang ipagkakaloob niya sa atin? Grace and mercy in times of need. Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Mga kapatid, kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa araw-araw. Mahirap harapin ang bukas kung wala ang biyaya ng Diyos. Minsan, mahirap harapin ang bukas kung wala ang kanyang biyaya. Minsan nga, parang ayaw na nating bumangon at harapin ang araw. Kaya't kailangan natin
ang biyaya at habag ng Diyos para mag-endure, para maging matatag. Ang magandang balita, ang ating mabuting pastol ay hindi magkukulang na magkaloob ng biyaya para maharap natin ang bawat sitwasyon ng ating buhay, that we say with Paul, God's grace is sufficient for me. Where else ang pagkakaloob ng ating mabuting pastol? A way of escape in temptation. In 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you to be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Tayo ay humaharap sa iba't ibang temptasyon na tutungo sa atin sa kasalanan at minsan ang pakiramdam natin that temptations are so overwhelming na hindi natin kayang harapin. Ngunit ang ating Diyos, ang ating mabuting pastol ay nagkakaloob ng way, ng paraan para makaalis tayo sa temptation at ma-overcome natin na ito. Now, it is our responsibility na piliin yung way of escape na pinagkakaloob ng Diyos or to give in sa temptation ng ating buhay. Ngunit sa pagharap natin sa temptation ng buhay as a believers, hindi nagkulang ang Diyos. Mabiyaya ang Diyos. In fact, He also provides protection. He protects us from evil one, from Satan who tempts us to sin. Sinabi sa 2 Thessalonians 3 verse 3, "But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one." Ang diablo ay mas malakas kesa sa atin. At nais niya tayong dayain para mag-disobey tayo sa Panginoon. Yan ang gusto niya, ang matangay tayo sa masamang niyang balak. Sa ating sarili, hindi natin ito kayang labanan. Ngunit ang mabuting pastol ay nagbibigay ng protection sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas para pagtagumpay sa evil scheme and the wiles of the devil. Ano pa ang pinagkakaloob ng ating mabuting pastol? Na hindi tayo magkukulang. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating kaluluwa sa pagharap sa mundong ito at sa ating buhay na punong-puno ng troubles. We are affected ng mga troubles. Diba? Sa ating bansa, mga threats ng gera, pataas na mga bilihin, pagbagsak ng ekonomiya na nagdudulot sa atin na mag-alala. Isama mo pa dyan ang mga personal na problema natin sa pamilya, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, at ang mga ito ay nagdudulot sa atin ng anxiety and trouble sa ating isip at puso. Where can we get a true peace of mind and heart? We can get it sa ating mabuting pastol. In Philippians 4:6, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Hindi magkukulang na mag-provide ang Diyos ng kapayapaan na kailangan natin sa gitna ng trouble at pag-aalala. We can ask for peace of God. We may ask for what we want, but God gives what He determined na kailangan natin sa gitna ng trouble at suffering. And that is the peace of God which surpasses all understanding. A peace that this world cannot understand.
The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds